Sa Diyos tayo'y magtiwala at lubusang maniwala, pagkat ang Kanyang kalinga sa ating mga ngasiwa ng sa puspos na pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat at sumainyo rin. Tayo po ay muling nagdiriwang ng mga gawaing pangsimbahan at gawaing pagsamba na wala ang presensya ng sambayanan. Ito po ay bunga ng bagong executive order ng City Government of Santo Tomas na muling ipinagbabawal ang mga public gatherings. Magkaganoon pa man, tayo po ay nagdiriwang ng banal na misang ito na nasusubaybayan sa ating Facebook Live. Kaya naman sa misang ito ating ipagdasal ang lahat ng mga nakikiisa sa pagdiriwang na ito, lalo't higit ang mga naghandog ng pamisa ngayong 7 o'clock na misa, kasama na po ang mga pamisa ng 10 o'clock mamayang umaga. Ipinagdarasal po natin ang intensyon ng mga naglilingkod at mga kaanib ng parokyang ito ni Santo Padre Pio. Ipagdasal natin lahat ng sumusubaybay sa Facebook Live, lalo't higit ang mga matatanda, ang mga may sakit, ang mga naghihingalo, at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ipagdasal natin ang mga frontliners sa panahon ito ng pandemya ng COVID-19. Ganoon din, sama-sama natin ipagdasal ang lahat ng mga nagkasakit dulot ng COVID-19. Lalo't higit sa panahon ito na muling tumataas ang mga kaso ng nagkakaroon ng COVID-19. Ipagdasal din natin ang mga overseas Filipino workers, lalo't higit ang mga sumusubaybay sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Ganoon din, ipagdasal natin lahat kayo na nakikiisa sa pagdiriwang na ito ng banal na misa, lalo't higit sa araw na ito kung saan muli nating nadarama ang pagpapagaling ni Santo Padre Pio. Alam natin na ang pagpapagaling ay mula sa Diyos at si Santo Padre Pio ay ginagamit niya na instrumento sa kanyang pagpapagaling. Kaya sa misang ito ating itaas sa Diyos ang lahat ng ating karamdaman. Ito man ay karamdamang pangkatawan, pangkaluluwa, pangdiwa, pangspirito, karamdaman ng ating puso at ng ating kaisipan. Magtiwala tayo sa awa at habag ng Panginoong Diyos. Ating aaminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ang loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad araw-araw
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang liwisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni main mo. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tiki at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi na mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, digin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo o buo ng aking dalangin, lingapin mo ako sa aking pagdaing. Huwag ka sana magubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahin. Pag ako'y tumawag, ako iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mo sagutin. Ang lahat ng barsapon ay takot, maging mga hari sa buong sinuko. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ikaw'y mahahayag doon, Panginoon. Daig ang mahirap ay iyong dinggin, di mo tatanggihan ang kanilang daig. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititig ko pang matunghayan, ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papulihan. Mula sa taas, luglukan mong banal. Ang lahat sa lupa iyong minamasdan, iyong dinirig ang pagtatagugan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si Ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si Ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang.
Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa araw pong ito ay muli nating nadarama ang pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 23rd ng buwan na ito ng Marso, kaya ang araw pong ito ay araw ng pagpapagaling ni Santo Padre Pio. Mula din po sa araw na ito hanggang sa April 4, kasama po dito yung buong Holy Week natin hanggang Easter Sunday, bunga po ng executive order ng lokal na pamahalaan ng City of Santo Tomas. Muli po tayong pinagbabawalan ng mga public gathering. Ito po ay tulong na rin natin sa gobyerno upang hindi lubhang kumalat ang COVID-19. Kaya magmula po sa araw na ito, ang ating pong mga pagdiriwang ng banal na misa ay muli pong manggagaling dito po sa private chapel ng kumbento naming mga pari. Ang mga misa naman pong ito ay mapapanood nyo pa rin sa ating Facebook Live. Siguro po ay naranasan na natin noong ECQ tayo last year na kapag ganitong mga pagkakataon ay binabawasan po natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Kaya mula po ngayong araw na ito hanggang sa araw ng Sabado, ang misa po natin ay 7 a.m. at 5 o'clock p.m. Mayroon pa rin po tayong intensive prayer araw-araw mula 2:30 ng hapon. Para naman po sa schedule ng Holy Week, ito po ay aming aayusin at ipopost po sa ating Facebook page. Kasama na rin po yung iba pang mga announcements kaugnay po ng ating kaganapan sa mga araw na ito dahil na rin po sa executive order ng City of Santo Tomas. Sana po ay kahit ang mga pagdiriwang ay walang kasamang sambayanan, sana po ay makaisa namin kayo spiritually, lalo't higit sa mga darating na mahal na araw. Ito po ay napakahalagang linggo para sa ating mga Katoliko na mananampalataya ni Jesus, at sana po ay huwag nating papahintulutan na dahil sa karatayuan natin ay we will not benefit spiritually from the religious experience of the Holy Week. Sana po ay makaisa namin kayo spiritually sa pamamagitan po ng Facebook Live ng National Shrine of St. Padre Pio. Ito po ang huling linggo ng paghahanda natin bago po tayo pumasok sa panahon ng Semana Santa o ang linggo kung saan pagninilayan natin ng mas malalim at mas marugdog ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito po yung huling linggo. Kaya naman ang mga pagbasa natin ngayon ay naghahanda sa natatanging pamamaraan upang pagpasok natin sa linggong ito, ang ating pananampalataya ay mayroong kamalayan upang yakapin natin ng buong buo ang pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Napakahalaga po ng kamalayang ito, yung awareness natin of what we are doing. Sapagkat kapag wala tayong kamalayan, kapag wala tayong awareness, ang mangyayari lamang sa atin ay mga panglabas na gawain. Kung inyo pong titingnan sa simbahan man o yung tinatawag nating mga
public, yung mga devotions natin, napakarami po nating devotions, napakarami nating celebrations pagdating ng Holy Week. Kapag tayo po ay walang malalim na kamalayan, yung deep consciousness, ang lahat pong ito ay magiging panglabas na gawain lamang. Wala pong masama sa mga panglabas na gawain. Ang masama po ay kung yung panglabas na gawain ay hindi nakapagdudulot ng epekto sa puso at sa kalooban natin. Yun po ang hindi maganda kapag yung panglabas ay walang epekto sa ating kalooban. Ang mga pagbasa po natin ngayong linggong ito ay naghahanda ng ating kalooban upang kapag isinagawa natin lahat ng panglabas, ang mga ito po ay may malalim na pakahulugan para sa atin. Nais ko pong simulan ang pagninilay natin mula sa unang pagbasa na napakinggan natin mula sa aklat ng mga Bilang, kung saan binabanggit dito ang utos ng Panginoon kay Moises. Ang sabi dito, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Kaya po yung tikin na may ahas, ito po ay ginagamit na simbolo kahit po ng ating mga doktor, sapagkat ito po ay mula sa Biblia. Ang sino mang tumingin sa tikin na may ahas ay gagaling. Marahil mga pinakamamahal ay pwede nating itanong, bakit kinakailangan ng pagpapagaling? Kung una't higit sa lahat, sana'y hindi na pinahintulutan ng Diyos na sila ay matuklaw. Bakit hinayaan ng Diyos na sila ay matuklaw? Sana'y hindi na kailangan ng tikin na may ahas kung saan tutunghay ang mga Israelita upang sila'y gumaling. Kung una't higit sa lahat, hindi na pinahintulutan ng Diyos na sila'y tuklawin ng ahas. This is not only a question of mental exercise. Hindi lamang po ito tanong na para bagang kinikiliti ang kaisipan natin. Ito po ay tanong na mayroong pwedeng idugtong sa ating tunay na buhay. Sa konkretong pamamaraan at sa konkretong karanasan natin, bakit kailangan nating dumaan sa gitna ng pandemya ng COVID-19 na ngayon tayo ay naniniklod sa harapan ng Diyos na tulungan tayo? Bakit tayo dumadaan sa maraming problema ng buhay natin? Krisis pangkalusugan, krisis ekonomiya, krisis sa ating puso at sa ating kalooban. Why do we have to suffer all of this? Babalik po tayo sa tanong na ibinibigay sa atin mula sa aklat ng mga Bilang. Bakit kinakailangang pahintulutan ng Diyos na tuklawin tayo ng ahas? Kung hindi sana tayo pinahintulutan ng Diyos sa tuklawin ng ahas, hindi na kinakailangan ng tikin. At sa tikin na ito ay may ahas at sino mang tutunghay dito ay gagaling. Mga pinakamamahal, sa harapan ng Diyos, mahirap magtanong ng bakit. Sapagkat hindi sasagot ang Diyos. When Jesus was suffering, when Jesus was carrying the cross, the Father was silent. He was silent. It was not like the birth of Jesus, when angels came to reaffirm
the presence of God. It was not like the event of the baptism of Jesus, when the voice of the Father could be heard, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." But God the Father was silent when Jesus was carrying the cross. God the Father was silent even when Jesus was crucified on the cross. Even when Jesus Himself was asking, "Why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" The Father was silent. And God will do the same for us. Sa bawat pagtatanong natin kung bakit kinakailangang tuklawin tayo ng ahas at maranasan ang sakit na ito, at magtatanong tayo sa Diyos, bakit? At heto ang Diyos sa atin, tahimik siya. Hindi siya umiimik. Sa gitna ng pagdurusa natin, hindi siya umiimik. My dear brothers and sisters, we need the silence of God. Yung binabanggit ngayon sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, na sila'y nasa disyerto, nasa ilang, ang katahimikan ng Diyos ay ilang para sa atin. The silence of God is our own desert. Kalimitan po kapag sinabi nating disyerto, masama po yung pagtingin natin. Walang tubig, walang pagkain, para bagang pinabayaan ng Diyos. Pero alam po ninyo, sa buhay ng mga Israelita, ang disyerto ay isang magandang lugar para sa kanila. When they were outside the desert, they trust themselves too much. Just too much that they could forget God. Even to the point of looking for other gods. Why? Because they trust themselves. The Israelites needed the desert. Kailangan nilang ilang na ito. So that they will be purified by the desert. So that they will learn to trust God more than themselves. To renew their faith, to renew their covenant in God. My dear brothers and sisters, when God is silent in the midst of suffering, we are being brought to our own deserts so that we will be less trusting of ourselves and more trustful of God. Less confident of ourselves and more confident in God. Kailangan natin ng ilang. Kailangan natin yung tikin na titingalain natin habang may ahas na nakapulupot dito, sapagkat alam natin hindi tayo ang magpapagaling, kundi ang Diyos. The silence of God is a medicine for us. Kailangan natin ang katahimikan ng Diyos. Ito'y ilang natin upang muli tayong magtiwala sa Diyos. Upang muling mabuhay yung malalim nating pananalig sa Diyos. Ito pong ilang natin ito, our deserts, itong ilang na ito, ito po ay pagkakataon natin upang mas malalim nating makilala ang Diyos. Ito po yung binabanggit sa atin ng mabuting balita na napakinggan natin mula sa mabuting balita ayon kay San Juan. People during the time of Jesus did not know Him. And so they did not trust Him. If we know who our God is, we will trust Him.
Di po ba sa ating normal na karanasan, kanino tayo magtitiwala? Nagtitiwala tayo sa mga taong kilalang kilala natin. Hanggat hindi po natin kilala ang tao, hindi po tayo magtitiwala. Ang tiwala po ay bunga ng pagkakilala natin. It is the same, it is similar with Jesus. It is similar with God. It is only when we know God, who God is for us. It is only when we know Him deeply that we will trust Him fully. My dear brothers and sisters, when we enter the Holy Week, God in Jesus will slowly reveal Himself to the fullest. Sa lumang tipan, ipapakilala niyang ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang nagpapagaling. Siya ang bumubuhay. Siya ang gumagawa ng himala. Pero pagpasok natin ng mahal na araw, ilalantad ng Diyos ang pinakamalalim niyang mukha at ang pinakamaganda niyang mukha. Ito'y ang mukha ng pag-ibig ng Diyos. That is the most beautiful face of God. The most profound truth of our God. God is love. At sa konteksto ng pag-ibig na ito, ipinagkakatiwala natin ang lahat ng maraming katanungan sa buhay na hindi natin kayang sagutin. My dear brothers and sisters, let us prepare our spirit, our soul, our whole being as we enter the blessed week where we will meditate on the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Let us ask the Lord to increase our faith. Let us ask the Lord to open our eyes so that we may see His mighty works. Ngayon po ay 23rd ng buwan na ito. Muli po tayong lumalapit kay Santo Padre Pio sapagkat alam natin sa kabanal at kabutihan ni Santo Padre Pio ay ipapamalas ng Diyos ang kanyang pagpapagaling at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Isa po sa paborito kong image ni Santo Padre Pio na mayroon po tayo dito sa may parking ay yung image ni Padre Pio na tinutulungan niyang magbuhat ng krus si Jesus. This is one of my most favorite images of Saint Padre Pio. Naalala ko po nung isinasuggest ko sa store na magkaroon tayo ng image na ganito na pwedeng ma-avail ng mga devotees ni Padre Pio. At ang sabi po sa akin sa store ay, nung una daw ay mayroon na image na nagbubuhat si Jesus ng krus at tinutulungan ni Santo Padre Pio. Ang tanong ko po ay bakit nawala, no? Ang sagot ay marami daw nagreklamo sapagkat hindi naman daw totoong kasabay ni Jesus ay nagbuhat si Padre Pio ng krus, no? Ibig sabihin, it was not a historical reality, which is true. Napakalayo po ng panahon ni Santo Padre Pio kay Jesus. But the image is valid. The image is valid. And I would insist on the image. Sapagkat ang tunay ng mga banal, katulad ni ay ang imahe na buhat-buhat niya si Jesus. Bakit po ganito yung image niya? Sapagkat si San Antonio de Padua ay walang ibang ipinangaral kundi si Jesus. That is why in the process of conceptualizing his image, they did of Padua. Bakit po gustong-gusto ko yung image ni Padre Pio, yung tinutulungan niya si Jesus ng pagbubuhat ng krus? Because that is Saint Padre Pio. In his life, he carried Jesus. He brought Jesus.
dinala niya si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang sakripisyo, at sa kanyang pananalig. Atin pong hihilingin ang tulong ni Santo Padre Pio upang katulad niya, let us carry our cross with Jesus. More than asking God to explain to us our suffering, our sickness, all our troubles in life, we trust Him and we entrust everything to Him, knowing that He will bring cure to each one of us. Kapuri-puri ka Diyos sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na manguhubog. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo.
Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong darasalin ang panalangin for spiritual communion para po sa mga kapatid nating sumusubaybay sa atin pong Facebook Live. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong-buong sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panililang at kasamaan ng mundong ito at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsunikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Katulad po ng nabanggit ko sa pasimula ng banal na misa, dahil po sa executive order ng ating pong government ng City of Santo Tomas, muli pong ipinagbabawal ang mga pagdiriwang ng banal na misa sa presensya po ng sambayanan. Ipinagbabawal po yung tinatawag na public gathering, kasama na po ang mga religious gatherings. Kaya ang misa po dito sa Santo Padre Pio ay muli pong gaganapin dito po sa private chapel ng mga pari, dito po sa kumbento. Ang mga misa pong ito ay pwede niyong subaybayan sa ating pong Facebook Live. Ang effectivity po ng executive order na ito ay nagsimula kahapon. Ito po ay hanggang April 4. Ibig sabihin po ay sakop po nito ang buong Holy Week natin. Ibig sabihin, wala po tayong public celebration ng Holy Week at ang mga pagdiriwang po ng Holy Week ay masusubaybayan ninyo sa pamamagitan ng Facebook Live. At sana po ay makiisa kayo spiritually sa mga banal na pagdiriwang na ito. Sapagkat tayo po ay muling pinagbawalan ng public gatherings, kasama na po religious gatherings, ang mga misa po natin mula ngayong araw na ito hanggang sa Sabado ay 7 a.m. at saka po 5 o'clock p.m. Ang mga pamisa po, ang mga nagpamisa ng 10 o'clock a.m., ito po isinama na ngayon ng 7 a.m. At yun naman pong pamisa ng 12 noon ay isasama po mamaya naman sa misa ng 5 o'clock p.m.
Sa darating pong linggo, ito po ay linggo ng Palaspas, ito po ay wala ring public gathering. Ang mga misa po natin ay 7 a.m., 12 noon at 5 p.m. Yung pong Holy Week ay inyo pong subaybayan sa atin pong FB page para po malaman ninyo yung mga iba't ibang gawain sa Holy Week na pwede po nyong subaybayan sa atin pong Facebook Live. Ngayon po ay 23rd ng buwan, kaya pagkatapos po ng misa ay magkakaroon tayo ng kaunting pananalangin sa presensya po ng relikya ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kada 23rd ng buwan ay ating inaalaala ang pagpaparangal natin at pagdedebosyon kay Santo Padre Pio, ang patron ng Pambansang Daban at Parokya ni Santo Padre Pio. Ganoon din ang kinikilala nating tagapagdala ng pagpapagaling ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kahit wala tayong public gatherings at hindi tayo makapagsagawa ng healing mass at ng healing liturgy, tayo po ay naniniwala at sumasampalataya na naipagdiwang natin ang pinakamainam na pagpapagaling. Ang bawat misa po ay pagdiriwang ng pagpapagaling. Kaya naipagdiwang natin din ang tinatawag nating healing mass sapagkat lahat ng misa ay pagpapagaling. Ngayong araw na ito ay muli tayo ay nagdiriwang ng mga pagdiriwang ng mga religious gatherings na wala po ang presensya ng community. Pero hindi po ito dahilan para hindi natin maramdaman ang presensya ni Santo Padre Pio sa bawat isa sa atin. Mahal po tayo ni Santo Padre Pio. Tayo pong mga devotees ni Padre Pio ay may espesyal na puwang sa kanyang puso. We are the spiritual children of Saint Padre Pio. At ang kanya pong pangako bago siya mamatay ay kanyang aalagaan ang kanyang mga anak dito sa lupa. Ibig sabihin ang bawat isa sa atin ay nasa puso ni Santo Padre Pio, kaya nagawa niyang sabihin na mas marami siyang magagawa kapag siya ay pumanaw na at sumakabilang buhay. Pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. Kanyang pinapalakas ang ating pag-asa sapagkat nakita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Santo Padre Pio at kanyang pilit na pinupukaw ang pag-ibig sa ating kalooban sapagkat naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ni Santo Padre Pio. Sa mga pagkakataong ito na tayo ay humaharap sa krisis ng COVID-19 at sa maraming krisis ng ating buhay, muli nating pinapakinggan ang paulit-ulit na binabanggit ni Santo Padre Pio sa bawat isa sa atin. Pray, hope, and do not worry. Pray, hope, and do not worry. Kaya sa mga sandaling ito, itaas natin sa Diyos lahat ng ating karamdaman. Ito man ay karamdamang pangkatawan, karamdamang pangkaluluwa, pangkaisipan, pangpuso, pangdiwa, karamdaman ng ating buong katawan. Ito man po ay karamdaman natin, karamdaman ng mga mahal natin sa buhay, karamdaman ng mga kaanib natin sa pamilya, karamdaman ng mga kaibigan natin, mga kakilala. Ganoon din ang karamdaman ng napakaraming tao sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. Magtiwala tayo sa Diyos na kanyang ipapamalas ang pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Nawa tayong lahat
tayo man po ay naririto sa pambansang dambana o kayo na nanonood sa pamamagitan ng Facebook Live, nawa ay maramdaman natin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.